Pinoy Ori Manhus, Season 2, Episode 4, ang pagsisimula ng Round 2. Ang lahat ng pangalan, lugar, at pangyayaring mababanggit sa palabas na ito ay pawang katang-isip lamang. Anumang pagkakahalintulad sa tunay na tao, buhay man o patay, o aktwal na pangyayari ay pawang nagkataon lamang. Shoutout kina Renan Mendoza at Shirley. At syempre, sa lahat ng solid na taga-suporta ng ating Manhus. Maraming salamat dahil sa inyo. Umabot na po tayo sa 100 subscribers. Kung may gusto kayong idagdag na pangalan o karakter sa ating kwento, mag-comment lang, maaari natin yang isama sa mga susunod na episode. Salamat sa inyong lahat. Ang nakaraan. Nagpakita na ng kani-kanilang kapangyarihan ang mga bayani na tinaguri ang pinakamalalakas sa buong mundo. Ngunit ating bida, siya ang patuloy na minamaliit, sapagkat ang kanyang makakalaban ay ang ika-4 na tinaguri ang pinakamalakas na hunter sa mundo. Ngunit sa isang iglap, isang ataking na hindi inaasahan ng lahat, tinalo niya ito, nang walang kahirap-hirap. At doon, nagbago ang lahat. Doon kinilala ang ating bida. Hindi na bilang isang hamak na manlalaro, kundi bilang isa sa pinakamalakas na hunter sa buong mundo, ang pagpapatuloy. Pagkatapos ng unang round, isang malaking pagsasalo ang ginanap. Naroon ang lahat ng hunters, mula sa mga malalakas hanggang sa mga tinaguri ang pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Ang layunin, upang magkakilanlan, magkaunawaan, at mawala ang anumang sama ng loob matapos ang maiinit na laban. At sa gitna ng kasiyahan, makikita ang ating bida. Walang pakialam, nilalantakan ang masasarap na pagkain, habang ngumingiti at sinasabi, "Napakasarap talaga ng pagkain dito sa Amerika." Tumawa ng malakas si Lapu-Lapu, sabay bulong, "Hindi lang pagkain ang masarap, kundi pati ang mga babae." Lumapit si Smith sa ating bida. Mapagkumbaba siyang nagpaumanhin dahil sa una, kanyang minamaliit ang ating bida. Ngunit si Juan, nakangiting sumagot, "Okay lang, sanay na akong minamaliit noon pa man." Nag-usisa si Smith, "Kung ganon, ano ba talaga ang iyong rank?" Ngumiti lamang si Juan at sinabing, "Isang jobless." At iyon ang katotohanan, sapagkat sa kanyang sistema, unknown pa rin ang kanyang tunay na ranggo. Sa ngayon, 63% pa lamang ang progreso ng kanyang kakayahan at siya ay nasa level 633 pa lang. Nagtaka si Smith sa kanyang sagot, ngunit ngumiti na lamang at sinabing, "Kung ayaw mong sabihin, ayos lang." Ngunit nagpatuloy siya, "Kung ganon, iyon ba ang anyo ng iyong ikatlong pagbangon?" Ngunit agad siyang pinigilan ni Lapu-Lapu. "Huwag mong banggitin ang third awakening dahil lubos itong nakakatakot. Ang nakita nyo ay 30% pa lang ng kanyang second awakening." Labis ang pagkagulat ni Smith. Pilit siyang nagbiro. Baka naman nagbibiro ka lang." Ngunit seryoso ang mukha ni Lapu-Lapu at mahina, ngunit mariin niyang sambit, "Hindi ito biro. Nakakapagtaka man, pero totoo ang sinabi ko." Sa gitna ng usapan, lumapit ang isang figura. Warlock Armor. Ipinakilala niya ang sarili sa ating bida. Tumayo si Juan at nakipagkamay dito. Ngunit sa sandaling iyon, nagpalabas si Warlock Armor ng kanyang presensya. Isang bigat ng enerhiya na parang sinusukat ang kakayahan ni Juan at hindi nagpahuli ang ating bida. Naglabas din siya ng kanyang presensya at sa iglap na iyon, nabigla ang lahat. Ramdam nila ang bigat ng dalawa na tila nagsasagupaan na kahit wala pang laban. Sa wakas, nagsalita si Warlock Armor, "Hindi mo maaagaw ang titulo ko." Ngunit matatag na sagot ng ating bida, "Pasensya na." Pero ang pangalan na tatatak sa kasaysayan bilang pinakamalakas na hunter sa buong mundo ay mula sa Pilipinas. Bago pa tuluyang sumiklab ang tensyon, pinutol ito ni Smith. "Sa laban nyo na lang yan gawin, hindi dito." Umalis na si Warlock Armor at sa kanyang mukha, bakas ang galit at paghahangad na muling patunayan na siya ang mananatiling pinakamalakas. Nagbulungan ang ilan. Ngayon lang namin nakita si Warlock Armor na may ganong ekspresyon.
Habang si Lapu-Lapu naman ay tumingin sa ating bida at nagsabi, "Kumain ka na lang." At mabilis na nilantakan muli ni Juan ang pagkain. Kasabay nito, inilabas na ang opisyal na bracket ng mga maglalaban sa round 2. Witch General of Baba Yaga, Russia Slavic laban kay Samurai of the Eight Blades, Japan. Berserker of Fenrir, Norway Scandinavia, laban kay Warlock Armor, America. Jaguar Knight, Mexico, Aztec, laban kay Juan Manhus, Philippines. Sa gitna ng anunsyo, tumingin si Jaguar Knight kay Juan at sa kanyang isipan, mariin niyang sinabi, "Kahit anong mangyari, mananalo ako." Kinabukasan, umugong ang buong arena, sigawan, hiyawan at palakpakan ng libu-libong manunood. Magsisimula na ang round 2 ng legendary friendly match at para sa unang laban, sa isang lugar na matagal nang iniwan ng panahon, ang guho ng isang sinaunang sibilisasyon, mga haliging durog, mga estatwang nakalubog sa abo, at hangin na puno ng alikabok. Dito muling nabuhay ang apoy ng digmaan. Mula sa silangan, lumakad ang Samurai of the Eight Blades. Ang kanyang presensya ay puno ng disiplina. Sa kanyang paligid, kumikislap ang 8 sandata, tila naglalaman ng kasaysayan ng bawat mandirigmang nauna sa kanya. Mula naman sa hilagang lupaing nagyeyelo, bumaba mula sa dilim ang Witch General of Baba Yaga. Sa bawat galaw ng kanyang kamay, bumubukas ang mga pintuan ng sumpa at mahika. Isang malagim na enerhiya ang bumalot sa guho, walang sinayang na oras. Pagdampi pa lang ng kanilang mga paa sa lupa, agad nilang pinakawalan ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Third Awakening, umangat ang mga bato, bumiyak ang lupa, at ang langit ay kumulog, naglalabas ng bugso ng kidlat. Nagsalpukan sila, isang hampas ng espada, sumabog ang hangin, isang orasyon ng sumpa, gumuhit ng itim na kidlat sa lupa. Bawat sandali, ang sinaunang sibilisasyon ay gumuho ng gumuho. Tila nilalamon ng kanilang kapangyarihan ang buong lugar. Ngunit habang lumilipas ang laban, unti-unting bumibigat ang paghinga ng samurai. Ang kanyang 8 talim na dati kumikislap ng walang kapantay na sigla, ngayon ay unti-unting nagkakaroon ng mga bitak, at ang kanyang katawan dahan-dahang nanghihina. Sa kabilang banda, ang Witch General ay lalong lumalakas. Ang bawat kaluluwang kanyang tinatawag ay nagiging bagong sandata, bawat sumpa ay nagiging sugat sa mandirigmang hapon at lalong lumalakas ang mga uwak. Pumikit ang samurai. Sa isang iglap, nagliwanag ang lahat ng kanyang espada, nagfuse sa anyong isang dambuhalang pusong espada na nilalamon ang lahat ng enerhiya sa paligid. Final technique, Hachiryu Zanko, Dragon Slash of 8 Souls. Mula sa kadiliman, sumulpot ang isang dambuhalang kamay hinarangan. Ang atake ng samurai at kasabay nito, bumuga ang hut ng nakapangingilabot na apoy ng impyerno. At sa huling pagsalpok, isang sabayang kapangyarihan ang umaling-awngaw, isang liwanag at dilim na sumabog sa himpapawid. Nang tumigil ang alikabok, nakaluhod ang samurai, hingal, duguan, ngunit matatag pa ring nakahawak sa kanyang huling espada. Samantalang ang Witch General ay nakatayo, matalim ang nangiti, at ang kanyang mga matay kumihimangaman ay kumikislap ng tagumpay. Ngunit bigla, sa gitna ng kanyang paghihingalo, nabigkas ng samurai. Hindi pa ito ang panahon, ngunit wala akong pagpipilian, at sa sandaling iyon, isinambit niya ang pinakamalupit na antas ng kanyang kapangyarihan. Mythical rank, true form. Nagliwanag ang buong paligid. Maging ang mga manunood ay napaigtad sa kanilang kinauupuan sapagkat ang liwanag na iyon ay hindi karaniwang kapangyarihan. Nagbago ang anyo ng samurai. At sa kanyang pagbangon, 8 na espiritu ng mga katanang espada ang umiikot sa kanyang likuran. Bawat isa'y kumakatawan sa iba't ibang elemento: apoy, tubig, kidlat, hangin, lupa, anino, liwanag, at kawalan. Ang kanyang pangunahing katana ay nakahugot at mula rito'y dumadaloy ang kapangyarihang mitikal na pumipinsala sa mismong lupa sa ilalim ng kanyang mga paa.
Nagulat ang Witch General. Agad niyang ginamit ang kanyang ultimate technique. Isang malagim na hut, isang dambuhalang kamay ng sumpa na bumuga ng malaimpyernong apoy. Ngunit sa isang iglap, isang hampas lamang ng espada ng samurai. At sumabog ang napakalakas na enerhiya. Yumugyog ang buong lugar, gumuho ang mga makikita, at ang sigaw ng kapangyarihan ay yumanig sa mismong hangin. Pagkalipas ng ilang minuto, ang lahat ay tumahimik, at mula sa alikabok, makikita ang Witch General na walang malay, tuluyang bumagsak sa laban. Samantalang ang samurai, nakataas ang kanyang espada, ang kanyang presensya ay nagngangalit pa rin, ngunit mariing kontrolado. At sa opisyal na anunsyo, ang nagwagi sa laban at kinikilalang bagong mythical hunter sa kasaysayan ay ang Samurai of the Eight Blades mula Japan. Umugong ang buong arena, sigawan, ingay, palakpakan. Isang bagong bayani ang isinilang. At sa araw na iyon, ang pangalan ng Samurai of the Eight Blades ay itinatak bilang bagong mythical rank hunter sa kasaysayan. Pagkatapos ng laban ng samurai, sigawan at ingay ang maririnig sa buong arena. Isang bagong bayani ang isinilang. At sa kasaysayan ng mga hunter, nadagdag ang isang bagong pangalan sa hanay ng mga mythical rank hero, ang Samurai of the Eight Blades mula Japan. Samantala, sa isang maluwang na silid kung saan nagmamasid ang mga Grandmaster mula sa iba't ibang bansa, binati ni Smith, Grandmaster ng Kanluran, ang Japan. Malugod kong binabati ang Japan dahil nagkaroon na kayo ng isang mythical rank hero. Sumagot ang Grandmaster ng Japan, si Takemura Raijin. Salamat sa iyong papuri. Ngunit nabalitaan din namin na ganoon din ang Warlock armor ng Amerikang ngumisi si Smith. Napakabilis namang kumalat ng balita. Ngumiti rin si Lapu-Lapu at nagwika, "Congrats sa inyong dalawa." Ngunit napatingin si Smith kay Lapu-Lapu at sa kanyang isipan bumangon ang tanong kung alam niyang mythical rank na ang dalawa. Bakit masyado siyang kalmado? Ang pangalawang laban, Berserker of Fenrir, Norway, Scandinavia. Laban kay Warlock Armor, Amerika. Sa unang bugso pa lamang, agad na ginamit ni Berserker ang kanyang ikatlong paggising. Isang halimaw na lakas ang bumalot sa kanya, parang alulong ng isang Diyos serpiente ng yelo at bakal. Ngunit hindi nagpahuli si Warlock Armor. Walang pasakalye, walang pagdadalawang isip. Agad niyang pinakawalan ang kanyang mythical rank form. Sa himpapawid ay lumutang ang isang nilalang na tila isinilang sa pagitan ng sinaunang mahika at makabagong agham. Ang Warlock Armor. Ang kanyang buong baluti ay itim, makinis ngunit nakapangingilabot, pinupuno ng kumikislap na violet energy lines at mga rune na nagliliyab na parang selyo ng mga Diyos. Sa bawat gilid ay umaalimbukay ang gintong guhit, nagbibigay ng banal na aura na tila nagsasabing siya ang hinirang na hari ng kapangyarihan. Ang kanyang mukha ay nakatago sa likod ng isang mystical high-tech mask at tanging ang nakakasilaw na mga mata lamang ang kumikislap mula rito. Mula sa kanyang likuran ay bumuka ang dambuhalang pakpak na yari sa bakal at eterikal na liwanag, isang bisig ng teknolohiya at mahika. At sa isang iglap, pinakawalan niya ang Missiles of Destruction. Nagulat ang Berserker of Fenrir. Wala pa itong pagkakataong makagalaw ng sumambulat ang apoy at bakal. Nilamon ng napakalakas na pagsabog ang buong larangan. Ang lupa ay yumanig, ang hangin ay nabiyak, at sa gitna ng aboy bumagsak ang higanting mandirigma ng hilaga. Duguan, walang malay, talo. At sa ibabaw ng lahat nakalutang ang Warlock Armor. Tahimik ngunit nangingibabaw. Ipinakita niyang sa kanya lamang nararapat ang pangalan na pinakamalakas sa buong mundo. Sa silid ng mga Grandmaster, bumasag ng katahimikan ang malakas na tawa ni Lapu-Lapu. Ang tinig niya ay mabigat at puno ng kumpiyansa. Wari nasisiyahan sa agresibong kilos ngayon ni Warlock Armor. Ngunit si Smith, Grandmaster ng Kanluran, ay nanatiling tahimik. Alam niyang totoo ang mga sinabi ni Lapu-Lapu. At dumating na ang pinakahihintay ng lahat,
ang sagupaan ng dalawang mandirigma. Jaguar Knight ng Mexico, ang Aztec na mandirigmang may duguang kasaysayan laban sa pambato ng Pilipinas. Juan Manhus. Umalingaw-ngaw ang sigawan ng libu-libong tao sa arena. Ngunit higit na nakakagulat nang pumasok ang ating bida, iisa lang ang isinisigaw ng mga tao. Nagugutom na ako. Sa isang iglap napadpad sila sa isang malawak at misteryosong lugar ng pakikipaglaban. Doon, agad nagpakawala ng kapangyarihan si Jaguar Knight. Ang katawan niya ay binalot ng sinaunang sigil at ginamit niya ang kanyang ikatlong paggising. Mariin niyang sinabi, "Natalo mo lamang ang Dragon Monk dahil naging kampante siya." Ngunit imbes na magpakita ng tensyon, umupo lamang si Juan sa gitna ng arena. Tila ba walang pakialam, walang kaba, walang alinlangan. Mahina lang talaga si Dragon Monk, kaya ganoon ang nangyari. Kasunod noon, bigla niyang tinawag ang kanyang alagad. "Aklas, lumabas ka." Mula sa anino, sumibol ang nilalang na alagad ni Juan, isang bagay na hindi pa nasilayan ng arena. Napaatras si Jaguar Knight, nanlaki ang mga mata. Imposible! Paano ka nagkaroon ng kapangyarihang magsamon? Samantala, sa silid ng mga Grandmaster, muling napamulagat si Smith. Anong klaseng tao ang ating bida? Hindi ito karaniwan. Ngunit agad namang sumagot si Lapu-Lapu, mahigpit ang tinig. Nakalimutan ko palang sabihin, assassin, warrior, mage, lahat yan nasa kanya. Lalong nanlaki ang mata ni Smith, hindi makapaniwala. Imposible, 2 class, maaari pa. Ngunit 3? Hindi iyan maaari sa kahit sinong tao. Tahimik na ngumiti si Lapu-Lapu, nakatitig sa arena. Ako man ay nagulat ng una kong malaman, ngunit si Juan, hindi na siya basta tao. Siya ay kakaiba. At doon, bumigat ang hangin. Sa mga mata ng mga Grandmaster, nagsisimula ng mabuo ang pagdududa. Sino nga ba talaga si Juan Manhus? Sa gitna ng sigawan ng arena, nag-uumapaw ang tensyon. Hindi lamang lakas ang dala ng ating bida, kaya rin niyang magpatawag ng alagad. Sa waiting room, nakamasid si Warlock Armor at sa kanyang muka namuo ang galit. Anong klaseng tao si Juan? Bulong niya, puno ng paghihigpit ng kamao. Sa kabilang banda, nakatitig din si Samurai of the Eight sa malaking screen. Mukhang magiging masaya. Ang huling round, malamig niyang sambit, kasabay ng isang mapanganib na ngiti. Si Juan naman, kalmado at nakangiti. Kung matatalo mo ang alagad kong si Aklas, lalabanan kita mismo. Ngunit agad sumingit si Jaguar Knight, puno ng yabang. Minamaliit mo ba ako, Juan? Akala mo ba isang samon lang ang makakatapos sa akin? Ngunit bago pa siya makatawa, nagulat siya sa narinig. Master, wika ni Aklas, pwede ko bang gamitin ang buong lakas ko? Tahimik na tumango si Juan. Gawin mo ang gusto mong gawin. Biglang nangilabot ang lahat ng maramdaman nila ang pagbabago, sapagkat ang isang simpleng alagad, nagsalita. Sa loob ng silid ng mga Grandmaster, napakunot ang noo ni Smith. Alam mo ba ang bagay na ito, Lapu-Lapu? Nanlaki ang mga mata ni Lapu-Lapu. Imposible. Ang alam ko'y mga simpleng alagad lamang ang kaya niyang ipatawag. Ngunit sa isang iglap, pumutok ang nakakabinging aura mula kay Aklas. Itim na apoy ang bumalot sa paligid at sabay nilang binigkas ang kinatatakutang titulo. Isang Demon Lord. Nagulat ang lahat, namutla ang mga manonood at yumanig ang buong arena. Ang lakas na ito'y higit pa sa inaasahan ni Numan. Ngayon, ang tanong, matatalo ba ni Juan ang kanyang kalaban at makakapasok sa huling round? O dito ho na magtatapos ang kanyang paglalakbay, kasabay ng paglaho ng 3 trilyong premyo na kanyang hinahangad? Abangan. Sa susunod na kabanata, dito lang yan, sa Pinoy Ori Manhus. Tingin pa lang ay makikita na